Order nga ako sa Shein mga mi ng ganitong klaseng pants kasi nga gusto ko susuotin ko pag flight. Mga mi, hindi ko nabantayan yung kanyang size kaya ayan, super haba niya. Viral talaga na naaapakan ko talaga siya, di ba? Ang pangit niya. Ito naman yung kanyang waist, yung kanyang haba lang talaga yung pinoproblema ko. Bili ko kasi ng ganyan mga mi ay pinili ko yung pang 16 years old. Yung nakalagay na ganyan na may small, medium, large. Sobrang mahal. Timing nag-discount kaso nga lang pang bata, pang 16 years old lang. Kahit hindi ako sigurado sa size mga mi, ay ging order ko siya. Ito naman yung kanyang waist, yung kanyang yung haba lang talaga yung problema. Para mapakinabangan ko siya at maisuot ko siya mga mi, ay gagawa natin ang paraan niya. Wala tayong mananahi dito, hindi tayo makakalabas mga bi para putulan yan sa labas. Kaya ayan, tayo na lang yung magputol. Tayo na din yung magtahi. Wala nga makita yung tape measure ko mga mi, kaya ang ginamit ko na sukatan dyan mga mi, itong aking lumang pajama. Sakto lang yung size sa akin. Kulang pa talaga ako sa gamit ito, kaya bahala na si Batman ito dahil tiwala na lang ako sa aking kakayahan. Charis! Kahit yung pang dyan, yung pang tawag niya, yung ginatawag niya pang marka ba, ballpen yung ginamit ko. Wala akong lapis ang lapis andun sa baba. Kulang talaga ako sa gamit. Pati itong gunting mga mi, hindi naman to pang tela. Inyo ha, denim yan. Kayanin ng aking gunting. Kahanap ko nga ng kung ano-ano mga mi. Ayan, nakita ko yung tape measure. Yan na lang yung ginawa kong ruler mga mi para magpantay lang talaga mamaya. Kasi aanihin, mamarkahan ko yan, mamarker ko yan siya gamit ang ballpen para naman pantay yung pagkagupit ko ba. Gabi na yan mga mi, baka malibat ako, hindi siya magpantay. Nako, baka mag-alon-alon yung pinakadulo ba. Ayan, wala akong ruler. Tape measure yung gagamitin. Dapat sana yun yung pangsukat, no? Bahala na talaga nito mga may kung anong kahihinat na nito. Marunong akong magtahi, pero sa pagtabas mga bino, ay bahala na. Sayang naman kasi hindi ko yan masuot kasi nga bet na bet ko talaga yung pantalon na yan. Yung original price pala yan sa Shein mga mi, minsan ay umaabot siya ng 70 SR. Pagkabili ko yan sa Shein mga mi, nasa 40 plus lang. Ayan, ging grab ko na lang, pero ang ending nagka-problema pa ako. Size kasi mga bi sa Shein, kapag may small, medium, large, ay hindi ako talaga nagkakamali dyan. Nga medium yung size ng katawan ko, ang in-order ko sa Shein ay small. Yan, sakto-sakto yan sa akin. First time ko binag-order binang pang 16 years old na size. Ayan, ang haba niya. Hirapan nga akong maggupit dyan mga mi kasi nga, ayan mo, denim. Tapos yung gunting ko, sus ko, ang liit pa. Gunting ng papel yan. Kahit paano ay nairaos ko siya. So, ayan na yung aking natanggal. Banda dyan ay gugupitin natin dyan, pero maglalagay tayo ng kaunting allowance. Para ididikit natin dyan mamaya sa pinakadulo para naman magmukhang bago pa din. Para hindi halata biba na pinutulan natin kahit paano may design pa din. Yung sa pinakadulo niya mga mi, yun din yung malalagay natin doon para diba hindi halata ba. Masakit na nga yung aking kamay dyan sa kakagupit, pero ginusto ko yan na latiisin. Salamat din pala sa aking mama sa pagturo sa akin ng mga bagay-bagay na ito. May talaga ako natutunan sa mother ko. Kahit hindi pantay yung pagkagupit ko mga mi, ay okay lang yan. Basta importante may allowance lang siya ng paganyan. Ganun din yung gagawin natin doon sa isa. So ayan, ikabit natin ng paganyan, diba? Para yung dulo ng pantalon ay madikit pa natin para hindi halata. Kaya dito sa bahay mga mi, mga damit ng amo ko kapit kahit mahahaba. Ako din yung pinapatahi nila. Sa bahay mga mi, ang dami kong karayom at ang dami kong sinulid kasi binibilan talaga ako ni amo ko. Lang din kasi ng amo ko mga binayon nga, marunong din akong magtahi-tahi. So, i-share ko sa inyo, ituturo ko sa iyo kung paano magtahi niya na hindi halata mga binaw. So, first, siyempre dun sa pinakadulo, wag natin baliktarin yung ating pantalon dyan na. Wag nating baliktarin. Tandaan nyo yan, wag mong baliktarin. Bale, yung babaliktarin nyo lang mga mi, ay yung ating ikakabit. Yung ito yung hawak ko. Yan yung pabaliktad. And then, hanapin nyo yung mga, alam mo nyo, may mga tinahian dyan sa dulo at dulo. Hahanapin nyo yan. Kasi yan yung kung itupong ba? Ang hirap magtagalog. Pwede ilunggo. Basta yung partner yung tahi para naman hindi halataan din. Mag-umpisa na kayong magtahi dyan. Yung banda sa may tawag niyan, yung parang pinakadulo ng mga dyan sa pinaka, hirap pang i-explain na. Dyan kayo banda magtahi. Sa titingnan nyo na lang mga bi kung ano yung ginagawa ko. Ang hirap talaga mag-explain pag Tagalog. Ayan, ganyan dyan kayo magtahi ha. Lagyan nyo lang siya ng allowance sa pinakadulo. Yan lang, ipaikot nyo lang yan hanggang sa matapos doon, hanggang sa, basta itahi nyo lang yan, isubay nyo lang ba kung sa Ilonggo ba. Hindi naman kasi pwedeng mag-Ilonggo ako kasi yung iba kong mga followers hindi naman makaintindi ng Ilonggo. Diyos ko Lord. Ako na lang mag-adjust nito sa inyo. Ay, pagpatuloy nyo lang yung pagtatahi hanggang sa matapos yan. Simple lang naman talaga magtahi mga binop kung marunong ka, pero kung hindi ka marunong, napaka-komplikado yan ang buhay mo. Hindi ko naman sinano ha, pero mayroon talaga dito mga binahirap talaga pagdating sa pagtahi. Kasi sanay ako sa pagtahi ng mano-mano, yung ganito ba. Hindi ako marunong gumamit ng makina, pero by hand or kinamay, marunong ako niyan. Ang mahalaga, marunong magtahi. Naalala ko pa nga nung buntis ako mga mino, ako rin yung nagtatahi ng mga pajama ng aking anak gamit ang katsa sa harina ba. So after nating matahi yan mga min, ikabit na natin yan, yung mga himulmul dun sa pinakadulo, gupit-gupitin natin yan kasi ang pangit niyang tingnan.
yan. Pero wag nating hayaan na hindi natin tatahiin yan kasi maghimulmul yan pag nalaban, baka matastas. Gawin nyo yan, tusukin nyo yan sa pinakanuan, din yung sa pinakadulo ng ng sinulid dyan, ipasok nyo yung inyong karayom. Bitadin nyo yung sinulid dyan, and then ipasok nyo yung karayom dyan, parang sa gitna ba, din sa kanyo hilahin. Then paulit-ulit lang yung gagawin nyo para malak yung pinakadulo, para kahit papano mga mi, kahit malaban yan or i-brush nyo ay hindi maghimulmul or hindi matastas ba. Ganon yun siya. Mauti nga lang be, medyo matagal nga akong natapos sa ganyan mga be, kasi nga ipapasok, nalilibat ako be sa pagpasok ng sinulid. So ko sana ipakita sa inyo, kaso nga lang yung aking sinulid dyan ay dikolor din, hindi man makita. Fast forward at ayan na, natahi ko na sila lahat mga mi, itong isang bino, natahi ko na. Ganyan yung magiging kanyang itsura. I-fold nyo lang siya ng pabaliktad ng ganyan, and then medyo anuhin nyo lang siya. O diba? Di halata be na pinutulan mo siya. Yung tinahi dyan sa pinakadulo ay ikinabit din natin ulit. O diba, hindi nakita yung tahi mo dyan. Ganon lang kasimple mga mi. Ganon din yung gawin mo doon sa kabila hanggang sa matapos yan. Sa wakas mga mi, inabot ako ng alauna ng madaling araw, lagpas mga mi, nang natapos ko sa pagtahi yan. Tingnan nyo yung nagiging resulta. O diba, parang hindi halata. Hindi man pulido, hindi man maganda, ang importante mga bi, o diba, nagawa ng paraan. Nasakto lang yung pagkaano ko dyan, binong pagkabawas ko dyan, para hindi na ako magtahi ulit ba. The moment of truth, isusukat ko na, at ito na yung kanyang nagiging kalalabasan. O diba? Hindi na siya mahaba, sakto na lang talaga siya sa akin. Kinikilig ako mga mi. So t-shirt na lang yung kulang yan, may pantalon na ako, and then itong sapatos na gagamitin ko ay medyo high cut siya. Medyo matangkad, kaya saktong-sakto na talaga to sa aking sapatos dahil. Kaysa noong una sobrang haba niya talaga. Ito, kapag sinuutan ko na siya ng sapatos mga mi, ay sakto na yung kanyang sukat, pero hindi rin siya halata kasi diba? Halatang pinutulan, no? Talaga bi, kapag marunong kang magtahi-tahi. Ngayong uniform ko dati na malalaki, ay tinatahi ko yan bi, oy. Hindi nalalaman ng amo ko babae hanggang sa hindi lang magiging malaki yung uniform sa akin. Dahil doon nalaman niya na marunong akong magtahi, ay ayan, binila niya na ako ng maraming sinulid at karayon, at ako na din yung pinapatahi niya. Pag bumibili siya ng mga gown ng anak niya na yun nga, mahaba din. In fairness be, kinikilig ako sa aking pantalon. Uso kaya yan sa Pilipinas ngayon. Diba, yung akala kong hindi ko magagamit, pero nagawa ng paraan. Sipag at tiyaga lang talaga yung kailangan. Ready na akong uwi ng Pilipinas. Kapag may mga mahahaba kayo dyan ng mga pantalon, yun yung gawin yung mga mi. In fairness, mabilis lang talaga yun siyang gawin mga day. Nga lang ako marunong mag-edit talaga ng gusto, no? Matutunan nyo din yan mga mi. Ano kaya yung magandang damit na i-partner dito? T-shirt ba? Or crop top? So, ang crop top, makita yung bilbil ko nito. Tapos yung problema ko sa pants, yung blouse na naman, ay nako.